Ngayon, yung ginawa ni Antioco Epiphanes, mangyari yan in the future. Pagdating ng one world religion, one world government, pipilitin na lahat. Wala ka nang, hindi ka na pwede magsimba, maniwala sa panampalataya mong sariling mga tradisyon sa mga kaugalian ng mga ninuno, kundi sundin sila. Pag hindi, patayin. Yung ginawa ni Antioco Epiphanes ay mangyari yan pagdating ng panahon ng one world religion, one world government, and one world currency. That is coming soon. Yan ang matindi. Yung ginawa ni Antioco na panis ay mangyari yan coming soon. Ngayon, malaya pa tayo ngayon. Ang ating mga kaugalian sa pagsunod ng Tura, pagsunod ng mga bilang mga remnant Hebrew Israelite, sumunod tayo sa ating mga ninuno, kasi ang remnant Hebrew Israelite ay nagkalat sa buong mundo pa ngayon. Yung nakatira sa Israel, hindi yan Hebrew Israelite. Mga huwad yan, mga lahi ni Esau yan. Mga Edomites yan. So yan. Yan mangyayari. Pag may tayo na yung third temple doon. Pero kaya lang, may third temple na natayo dito. Sa Cabuyao, Laguna. Mga anti-Masyayak Yawasay sila eh. Eh sinabi pa naman sa First John at saka Second John na malapit ng oras na lang, hours na lang, pag lumitaw na ang anti-Masyayak Yawasay. Anti-Masyayak. Sila yon ang anti-Masyayak. Ayaw nila kay Yahawashai. Gusto nila, Yahawa lang sila. Ayaw nila kay Yahawashai. Sila yung tinutukoy na anti-Yahawashai. Anti-Masyayak. Ito na ang huling mga oras. Pag dumating na ang mga anti-Masyayak. Sila talaga ang anti-Masyayak. Itong mga Christian naman, ang iba na ma-accept na Messiah, ay okay yun. Si Kristo eh. Si Kristo, si Messiah, isa lang yan eh. Binago lang pangalan, iba-iba lang mga term na pag dito ka, Kristo, pag doon ka sa Israel, Messiah, ganon. Pero sila talaga mismo, anti-Masyayak talaga sila. At nagtayo na sila third temple sa Cabuyao, Laguna. Ayaw nila sa New Testament. Yung ninong ko, pinasahan ko ng mga na-translate ko sa New Testament, sabi niya, parang Christian pa rin to eh. Sabi ko, hindi nga Christian yan, Messianic na nakalagay. Messianic. Kailan lang lumitaw yung Christian, yung dinoktor na ang New Testament. Binago na. Para bang takot sila sa ano? Anti-New Testament talaga. Pag anti-New Testament, anti-Masyayak talaga yan. Sila yon. Ang sinabi kasi doon, pag dumating na ang anti-Masyayak, ito na ang huling mga oras. Sa huling oras na talaga tayo. We are now in the last hour. Kasi nandito na ang mga anti-Masyayak na may third temple na tinayo sa Cabuyao, Laguna. Yung isang grupo naman ay tanggap lang Yahawashai. Kaya lang Yahawashai nila, yung manggugupit naman eh. Si Franklin manggugupit. At maging hari daw sa United Nations. The King of the United Nations. Si King Yahawashai aka Franklin Barbiran. Anti-Pablo pa sila. Okay. Kasi doon sila kumukuha ng
teaching sa corrupted. Pag basahin mo ang New Testament corrupted, talagang si Pablo talaga, talaga siya sa Torah. Parang sinisipa niya ang kautusan. Ayaw niya. Kung basahin mo talaga ang New Testament na corrupted. Pero doon sa original, hindi ganun. Hindi si Pablo anti-Torah. Hindi niya sinipa ang kautusan. Pinagpatibay pa niya nga eh. Doon sila naniwala sa kasinungalingang Biblia eh, yung dinoktor. Corrupted. May Bible, ginawa ni William Tyndale. May isa naman ginawa ni John Wycliffe. Ang isa naman, pinapagawa ni Haring King James na Bayot. Tapos, yung original Hebrew New Testament, Aramaic, ginawa nilang Greek. Tapos, sinabi pa ng mga professor ng Bible School, Greek daw ang original ng New Testament. Anong Greek? Hindi Greek, Hebrew, Aramaic. Ang original ng New Testament. So doon sila naniwala sila na mga sulat ng mga tao na yan, pero hindi yan sila, kailangan idaan pa nila sa Vatican Canon Law. Kailangan i-canonize pa para babaguhin yung iba. Para control nila lahat. Yung ginawa ni Jerome, from Greek to Latin, si Jerome yan. Lahat sila, dadaan sila sa canon law ng Vatican. Ganon kakurap ang ginawa ng kasulatan. That's why, ang mga panampalataya ng iba, wala, naligaw-ligaw na. Nagwindang-windang na. So, nakakaawa. Ganon ang mundo. Sabi ng isang kausap ko, isa lang ang tunay na pangalan ng Creator. Bakit ginawa lang marami? Ginawa nila may God, sambay si God, si Lord, si Jehovah, si Yahweh, si Elohim. Bakit marami? Kasi ayaw na isang fallen angel na bakit si Gadriel lang sinamba nila? O bakit si lang rin? Dapat sambahin din kami. So, gilagyan pangalan lahat para lahat na yan ay pangalan ng mga fallen angel na sinasamba ng mga tao. Nga naling lang. So, Jehovah, another fallen angel. Yahweh, another fallen angel. Oo. Si God, si Diyos, si Panginoon, puro mga fallen angel. Bakit marami? Kasi marami gusto ng mga fallen angel na mga satanas. Akala kasi nila isang satanas lang, mga satanas, maraming satanas. Lahat ng high-ranking angel na binagsak, na nagkasala, naging fallen angel, ay sila lahat ay mga satanas. So, yan ang nakakalungkot. Ngayon, balitaan natin sila sa tunay. Ito yung tunay na nakalagay sa scripture. Ayaw maniwala. Kasi kinagis na eh. Kinagis na. Mahirap nang ituwid. Nasanay na sila. Kahit mali, alam lang mali ito eh. Pero nasanay na kasi tayo eh. Ito na yung kasanayan natin eh. Hindi na natin pwedeng baguhin. Sige. Pang dagat-dagatang apoy ka talaga. At doon nakuha ang original ancient Hebrew scripture. Dinala sa Vatican, doon nilagay sa basement at doon pinagdudoktor na nila. Ang nakasulat ng original Yahweh, nagkatawang tao Yahweh siya eh, at ang katawagan nila bilang makapangyarihan alahayam, tinanggal. Pinalitan na ng mga pangalan ng mga fallen angel. 70 AD nangyari ni Loso. Pero dito, friend pa sila, oh. Friend sila. 142 BCE. Magkaibigan ang Israel at ang Roma.
Pero pagdating ng 70 AD, wala na. Kinupkop na ng Roma ang Israel. Friend pa ang Roma at saka Israel. Bakit tinawag silang mga Hudyo? Okay. For your information, ganito kasi, may malaman nyo. Anong pagkaiba ng Hebrew at Israelite at saka Hudyo? Anong pagkaiba ng tatlo? Parang tatlong grupo yan eh. Ang Hebrew, nagsimula yon doon kay Abraham. Ang wika talaga ng nila ni Adan ni Eva, pati wika sa langit, Hebrew. Lahat ng mga tao nagsalita ng Hebrew. Pagdating sa Tower of Babel na binagsak ni Yahweh, si Heber lang nag-iisang nagsalita ng Hebrew. Lahat iba-ibang lingwahe na. Anak niya, si Pilig, Aramaic ang salita. Si Joktan, anak niya, ay Austronesian ang salita. Si Heber lang ang nag-iisang nagsalita ng Hebrew na original. Siya lang yung mag-isang tao. At pangalawang natuto ng Hebrew ay si Abraham. Tinuruan ng anghel. That's why si Abraham, Hebrew. Mula kay Abraham, lahi na pababa, Isaac, ay mga Hebrew na yon. At pagdating ni Isaac ng anak kay Jacob, at si Jacob pinalitag pangalan ng Israel, ang mga lahi ni Jacob na Israel na pangalan, ang 12 tribe ay yun ang mga Israelita. Mula kay Jacob, kay Israel. Jacob ang original pangalan, naging Israel ang pangalan, pinalitan. Mga Hebrew Israelite. Ngayon, pagkatapos kay King Solomon, ang kanyang anak na si Rehoboam ay nahati ang kingdom. Naging dalawa, Kingdom of Israel and Kingdom of Judah o Hudyo. Ang Israel ay 10 tribe. Ang Kingdom of Judah ay 3 tribo lang. Tribo ni Judah, kasi silang namuno ay Judah, si Benjamin, at si Levi. Silang 3. Pagdating ng 721 BCE hanggang 722, nilusob ng Assyrian Empire ang 10 tribo na tinawag na Nation of Israel, kalat na sa buong mundo. Na-scattered. Kasama na tayong mga ninuno natin, yung mga Sibulon tribe, Naphtali tribe, Manasseh tribe. 10 tribo yan na tinawag yung bansang Israel. Pero ito tinawag na bansang Hudyo ay Judah, Benjamin, at Levi. That's why na si Pablo, si Pedro, ay tribe Benjamin sila. Sabi niya, kami ay lipi ni Benjamin na tinatawag ng mga Hudyo. Kasi nasa Kingdom of Judah sila sa mga Hudyo. Si Judah ang ang pinaka-leader nila eh. Yung lahi ni Judah. So yan. Napagsabi ng iba na, Hudyo ka, ibig sabihin, tribe of Judah ka. Hindi. Pati tribe of Benjamin, Hudyo na rin tawag. Tribe of Levi, Hudyo na rin. Kasi itong ang 3 nagsama-sama, tinawag nila sila ng karian ng mga Hudyo. That's why sila yung naiwan. Sila to mga Hudyo. Pero pwede pa rin tawagin mga Hebrew Israelite kasi lahi naman rin sila kay Israel eh. At Hebrew, lahi naman sila ni Abraham. Pero ang specific nation nila ay bansang Hudyo. 3 tribo yan. Kasi ang 10 tribo na mga bansang Israel scattered na sa 4 na sulok ng mundo. Noon pang 721 BCE.
Sila, na-scattered sila pagdating ng 70 AD na. At mula noon, pagbalik, mga Edomites na ang naghawak noong 1945 AD sa tulong ng United Nations. Dahil alam ata ni Hitler na hindi yan totoo mga Hudyo yan, pinapatay ni Hitler. Yung tawag na Holocaust. Yan ang story. Si Mardukay, anong sabi ni Mardukay? Yung uncle ni Queen Esther. Ako'y nasa tribo ni Benjamin. Ako'y isang Hudyo. Oh. Bakit Benjamite siya pero Hudyo? Kasi pag nagsama nga ang Huda, Benjamin at saka Levi, silang tatlong nagsama na tinatawag na bansang Hudyo. Sila yon. Ngayon, nagtapos ang kabanata nila pagdating ng 70 AD. Yan ang story.